itong ZBB ho ninyo para po sa mga indigents, no? Ito ho yung mga nasa ward. Ito ho yung common po yung area ng kanila pong confinement. Hindi po ito rin maipatupad nga sa non-DOH hospitals, basically din sa usapin ng pondo, di ba? Tama? Ano po? Pera. Tama po yun, Okay, Manong sige. Ted. Minor correction lang po. Hindi lang siya para sa indigents. Kahit sino, basta basic accommodation. Yung nga po, sige. Kasi po, ang presumption natin, kapag nag-basic accommodation ka, anyway, sige po. So, ang issue ho dito pa rin ay kakulangan sa pera. Funding pa rin. So, paano mo ngayon matutulungan yung middle income earners o middle income na mga contributors natin sa PhilHealth kung dito pa lamang sa ZBB para sa mga nasa laylayan po ng ating sosyedad o lipunan, hindi ka nga makakanda-ugaga sa kakulangan sa pera. So, paano pa ho mabibigyan ng benepisyo yung mga direct contributors mo na mga middle income earners? Yan pong ating benepisyo, Manong Ted. Makikita nyo dun sa ating amenities. Ang presyo, ang bayad dun sa doktor, dun sa operating room, dun sa gamot, dapat pare-pareho yan. Mapa basic accommodation, mapa semi-private. So, ibig sabihin, yung pong idadagdag natin para sa ating middle class, kaya dun tayo nagpo-focus sa amenities. Kaya po siya. Ang tinitignan lang po natin is yung computation. Kaya very realistic rin po tayo. Di natin pinapangako yung solo private kasi pag solo private, ibang usapan yan. Opo, Pero pagka semi-private, kaya naman po, kakayanin po yan. Oo, pero hindi pa na ipapatupad ngayon, no? Ay, hindi pa po. Kasi ayaw nating mag-anunsyo na baka mamaya hindi tayo sigurado tapos biglang gulatan sa financial. Inaaral po. Okay, sige nga. So again, 51 billion, meron na ho bang guidelines ito o binubuo pa rin po para sa MAIFIP? Malapit na po ang ating, nung huli tayo nag-usap, Manon Ted, DJ siya, nasa mga middle of February po yung sinabi natin. Okay. Actually, kung di ako nagkakamali, nagkaroon po ng meeting, was it last week or this week yata, na pina-finalize na po siya. Okay, sige po. So, yung guidelines na iyon, nangangahulugan ba na maisasama doon yun ng automatic na appropriations ninyo para sa ZBB program outside of the DOH hospitals? Manong Ted, yun kasing ating MAIFIP guidelines, bagamat tumutulong sa zero balance billing, pwede siyang gamitin sa hindi para sa zero balance billing. Sorry, alam ko gulo-gulo na, pero malinaw po yan sa amin po sa health financing. Yung MAIFIP is what you call a catastrophic health fund. Para sa mga interesado po, pag ginugol natin yung sa Singapore, yung S plus 3M, yun po yung modelo na kinokopya natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!